May mga tao sa mundo na ayaw ng gulo, ayaw ng traffic, ayaw ng pollution. May mga tao rin na ayaw ng kapitbahay. Pero ang Bakhtiari nomads, ayaw nila ng bahay. Nakatira sila sa tent at hindi camping-camping na 2 days 1 night lang. Lifetime to, full package at no refund. At ang campsite nila sa Zagros Mountains. Ang lugar na kung saan ang hangin mas malamig pa sa kwento ng tropa mong barbero. Ang lupa mas matatag pa sa budget mo. At ang bundok, nako, parang project ng DPWH na di natapos. Pero kahit ganon, may mga taong hindi kumakapit sa patalim, kundi sa kambing. Ito ang buhay ng Bakhtiari. Pa-subscribe naman dyan. Ang Iran ay isang bansa na puno ng kasaysayan, sibilisasyon, alamat, poetry, at mga bundok na may sariling point of view. Makikita mo ang Zagros Mountains, isang napakahabang hanay ng bundok na parang backbone ng buong bansa. May haba itong higit sa 1,500 kilometers. Kung lalakarin mo yan, baka umabot ka pa ng 4 na heartbreak bago mo matapos. Pero ang mas malupit, hindi lang bato at puno ang laman ng Zagros. Dito nakatira ang isa sa pinakamatiisin, pinaka-chill at pinaka-hardcore na grupo ng tao, ang Bakhtiari nomads. Hindi sila kasing sikat ng Mongolian nomads, pero pag nalaman mo ang buhay nila, baka ikaw mismo magbalak maging nomad. Sa Zagros Mountains, dito mo makikita ang mga bato-batong mas matanda pa sa kung sino mang nagsabing may forever. At higit sa lahat, higit kalahati ng nomadic population ng Iran ay dito nakatira. Ang Bakhtiari tribe ay hindi new trend. Hindi sila hipsters nomads na nagkamali lang mag-camping at hindi na umuwi. Hindi bossing dahil libong taon na sila dito. May ebidensya pa nga na ang ancestors nila ay umiikot-ikot na sa Zagros bago pa man naimbento ang tsinelas ng ancient Persia. Sila ay shepherds, farmers, mountain navigators, weather experts, survival mood masters at ang lifestyle nila umiikot sa tinatawag na Kuch, ang seasonal migration na para bang may nakatakdang schedule sa kalikasan. Sa atin yung lumilipat-lipat ng bahay hindi kontento. Sa kanila, survival, tradition at ritmo ng kalikasan. Pag sinabing nomad, parang astig pakinggan. Pero sa totoo lang, mahirap to. Mantakin mo, halos buong buhay mo nasa tent. Tubig mo galing bundok. Kambing at tupa ang kasama mo araw-araw. Walang kuryente, ang tanging background sound mo at ang lakad nila hindi lang walkathon, hindi lang fun run. Ito yung tipong 8-day hiking trip na walang trail map. Hindi sila nagre-reklamo kasi ganito na ang buhay nila for thousands of years. Sila mismo ang example ng go with the flow. Kapag summer, aakyat sila sa mataas na lugar kasi sobrang init sa baba. Doon sa taas may fresh grass para sa hayop at malamig-lamig konti ang hangin. Kapag winter naman, bababa naman sila ngayon kasi magiging snowland ang taas, baka pati kambing maging ice candy. Buong tribo gumagalaw, tulong-tulong, walang pabebe. Lalaki, babae, bata, hayop, lahat parang caravan ng Avengers. Pero nakatent at may dalang kambing at donkey. At minsan, kailangan nilang tawirin ang matarik na bangin, rumaragas ang ilog at napakatarik na daanan. Hindi biro, pero sa Bakhtiari, normal. Sa syudad, ang mga bata magaling nang mag-ML, magaling mag-TikTok at magaling magsumbong sa magulang. Pero sa Bakhtiari, ibang level. Yung tipong 10 taong gulang pa lang marunong na maghanap ng mga halamang gamot. Bago mag-12,
marunong nang tumawid ng ilog. Bago mag-13, kaya na mag-alaga ng kambing. Ang childhood nila hindi playground, bundok mismo. At hindi porket nomadic wala silang tanim, meron sila. Nagtatanim sila ng trigo, barley, mga butil ng cereals, spices at mga halamang gamot. Pero hindi gaya sa rice field natin, ito ay mga tanim na kayang mabuhay sa malupit na kondisyon sa bundok. At yung spices nila, parang herbs na pwede mong ibenta sa specialty shop sa BGC. Wala silang convenience store, wala ring Shopee, hindi uso ang cash on delivery, at PM is the key. Ang meron, barter. Gatas kapalit ng harina, keso kapalit ng tools, karne kapalit ng damit, lahat ay nakabatay sa komunidad. Outsiders pa mismo ang umaakyat sa Sagros para bumili ng produkto nila. Kung ang lalaki shepherd at traveler, ang babae, all-in-one package. Sila ang gumagawa ng carpets, tagapagalaga ng tent, tagaluto, tagapaghugas, at yung carpets nila parang gawa ng top designers, makukulay. May patterns na parang kwento at sobrang tibay. Ang kultura ng Bakhtiari ay puno ng mga awitin tungkol sa buhay nomad. Tugtog na may instrumentong gawa sa kahoy, sayaw na may patpat na ang sarap ihampas sa mga kurakot, at mga kwento ng ninuno na inaabot ng gabi bago matapos. Kung ang Pinoy may harana, ang Bakhtiari may Songs of the Mountains, mahinhin pero malalim. Kung ang Pinoy may sayaw na tinikling, sila may Kobasi dance, may kahoy at galawan na parang nang aasar lang. At kung gusto mo ng kasal na walang hotel, walang coordinator, walang prenup shoot, pero may piging ng kambing, drum party, cultural dance at buong barangay na sumasayaw, dito ka na. Sa kasal ng Bakhtiari, nagsisimula sa umaga, tatagal hanggang tanghali. Makukulang damit nila, nagkakatay sila ng kambing o tupa, at maghapong sayawan at kantahan habang nagchichikahan ng iba. Parang festa sa baryong vibe, pero mas wild at mas tradisyonal. Hindi lang livelihood ang Sagros Mountain, sagrado din nito. Para sa Bakhtiari, pinaniniwalaan nilang ang bundok ay tahanan ng ancestors, tagapagbigay ng buhay at tahanan ng kaluluwa. Dito sila humihingi ng lakas, dito sila natuto, at dito sila umiiyak tuwing nadudulas sila sa bundok. Sa dulo ng lahat, ang Bakhtiari ay paalala na hindi lahat ng tao gusto ng modern life. Sila ang patunay na minsan hindi mo kailangan ng mansyon para maging mayaman. Minsan sapat na ang hangin, bundok at pamilya. Ito ang Tito Jones TV, kung saan ginagawa nating comedy ang geography at ginagawa nating adventure ang kultura. Like, share at subscribe mga bossing. Hanggang sa muling paglalakbay.